Dahil sa tinapay, nabago ang kanilang buhay. Yan ang kwento ni Tatay Larry Ami na may-ari ng bakery dito sa Pandacan. Ang bawat paghalo ng harina, pagmasa at paggawa ng iba't ibang tinapay ay mabusisi niyang inaasikaso. Dahil hindi lang ito basta-basta negosyo, pagsusumikap at puso ang inilaan niya rito. Gusto ko pa mangyari sa bakery ko, lumago pa, ang paggawa pa ng iba't ibang klaseng tinapay para matikman ng mga kabarangay ko po. Bisitahin natin ang bakery na puno ng pagmamahal at kilalanin si Tatay Larry sa KKB Kwentong Kabarangay. Mga kabarangay, welcome natin sa LTE, si Tatay Larry Ami. Magandang umaga. Magandang umaga po. Yes. Tay Larry, nako, ang ganda ng bakery ninyo. Ang daming mga tinapay. Gaano katagal na ba ito? Bali, start kami po, year 2010, tapos hanggang sa ngayon po. So, mga po 14 years na po siya. At kayo ang tanging panadero nito? Meron ba kayong kinuha? Nung nag-uumpisa kayo, Ay po, opo, kami lang po, nung nagsimula kami lang po ang mag-asawa, tapos yung pinsan namin, tapos yun lang po, 4 lang kami po nagsisimula nito noon dati. Okay. Mahirap ang pagtitinapay Ang daming kailangang aralin. So, paano niyo inumpisa ng inyong business? Nag-aral po muna kayo? Paano po yung proseso ninyo? Bali po, dati po ako sa panadero, nagtrabaho po ako sa Makati po, dun sa pinsan ko po. Tapos nagpunta po ako ng Saudi, nakaipon po. Pagbalik ko, yun po, nag-start po ako ng bakery po. Yung inipon mula sa pagiging OFW? Opo, yun po, yung kinita ko po, 2 years na contract po. So magkano kalahat-lahatan ng iyong pinuhunan? Siguro po, nasa 125 po yun, kasi may gamit na po kaya. Kasi mahal din ang ang oven Opo, bali nung pumunta po ako dito, na po, bakery na po to, pinasalo lang po sa akin. Kaya hindi maganda pala, nakaset up na. Opo, kaya madali lang po siya. Ano yung una nyong parang ibinigay na pwedeng mag-enjoy ang inyong mga kliyente para bumalik-balik? Ano yung una nyong niluto or binake? Pandesal po, yung mga pandikoko, yung mga pangmasa po na tinapay po. Kasi yun po ang affordable sa mga customer namin yung kaya nilang bilhin. Tsaka familiar sa panlasa ng Pinoy. Opo, kasi yun lagi madalas tinatanong nila, kaya kung anong tinatanong nila, yun po ang ginagawa namin po. Okay, so syempre, pag nagbe-business ka, hindi naman agad yan, boom agad. Diba? Kumusta ang mga unang panahon ng inyong pagnenegosyo? Bali po, sa 3 months po, wala pong income yun. Bali, pag may benta, pinapaikot mo lang siya. Diba, may benta, bili mo ng ingredients. Kailan palaguin mo ng 3 months po. Yun po. Totoo yun. Kasi alam nyo po ba, hanggat hindi nyo nakukuha yung ipinuhunan ninyo, lugi pa rin po kayo. Kailangan malampasan nyo po yung, halimbawa, kagayang kanya, 120,000 yung kanyang pinuhunan. Kailangan lumampas doon. Saka lang kayo kikita. Opo. Kaya ganon. Kaya kailangan paikutin ng paikutin. Opo, ganon po. Yung sistema po. Kailangan po wag mong, hindi ka, gastos. Oo. Hindi pwede na puro lang kita. Kailangan ibalik mo rin sa tindahan yung binibenta mo para umikot po. Paano po yung pang-araw-araw ninyo? Kasi isa rin to sa sinasabi nila na kapag may negosyo ka, kailangan yung gamit mo or yung panggastos mo sa pang-araw-araw sa bahay, hindi kukunin sa negosyo. Ito lang kasi source of income namin mag-asawa Pero dito rin kinukuha po lahat. Kasi paano ang naging sistema? Para at may sistema yan, hindi pwedeng kuha ka lang ng kuha. Ano ang naging sistema po ninyo? Bali yung parang sahod namin sa sarili namin, yun na lang po yung namin, ginagastos namin sa pang-araw-araw po. Kasi 2 kami ng trabaho. Wala pa kami anak ng dati Kaya galing, diba? Sinali niya sa costing ang pagpapasweldo niya sa kanyang sarili at sa kanyang asawa. Tama. Ayun, ang galing. Okay, nung nag-uumpisa na po kayo, ano yung mga challenges na nakaharap po ninyo? Marami po kasi dati 24 hours kami dito noon pa kasi medyo matao pa noon, hindi pa pandemic, maganda pa kitaan noon. Bali dito lang kami natutulog, nagtiyaga-tiyaga lang kami dito para lang makatipid para walang bahay pala. Wala pa pong bahay noon. Dito lang kami natutulog po. Tapos yun, mag-duty ka ng hanggang gabi, tapos kinabukasan gagawa ka na naman. Mahirap po kasi kami lang po Tsaka alam nyo po ba, pag nasa katabi nyo yung negosyo nyo, kadalasan ganun talaga gagawin nyo. Parang tuloy-tuloy na pagtatrabaho, tuloy-tuloy na pagkita kasi ang gusto nyo, ang tinatarget nyo. Opo, kasi buong taon po ako nagtatrabaho, hindi po nag-a-absent po. Kasi mahal ko pong ginagawa. Wala naman, hindi naman kayo nagkakasakit na mag-asawa. Yung Diyos.
Yung asawa ko po ngayon medyo ano na kasi may edad na kami. May mga maintenance na rin po. Naglilo na kayo. Nakapupuyat. Dahil lumago na yung negosyo niyo. Opo, bali ano ngayon po, bali ano lang, may kumuha kami ng tauhan, yung asawa ko sa bahay na lang po. Tapos ako na lang po naggagawa ng tinapay. Para at least makapagpahinga ng asawa kasi may mga anak. Kailan nyo nasabi na ang inyong negosyo ay booming na at maganda na ang kita? Kumbaga steady na? Pagkalipas ng mga ilang buwan o ilang taon? Siguro mga 6 months po. Wow! Mabilis din kahit pa paano, ano? Okay naman po kasi mababawi mo naman yung punan pag sa negosyo pag magaling ka lang mag-handle ng cash flow po. Ano po yung sikreto ng tinapay na kumbaga mai-in love ang inyong mga suki? Anong sikreto sa tinapay pa dapat? Lahat naman yung tinapay, pare-pares pagmamahal po yun sa ginagawa mo eh. Yun kasi po ang nagpapasarap din. Pag mahal mo yung ginagawa mo, mas masarap po yun. Tama po yun. Ikaw po ba ay taon-taon nag-aaral ka ng bagong recipe ng tinapay or steady ka na dito sa mga tinapay na meron ka? Minsan po pag may pumapasok dito, mag-apply, kinukuha ko mga idea nila. Pag maganda, ina-apply ko rin sa akin po. Ginagawa ko rin po. Pwede ba nating isa-isa yung kanina sinabi na niya yung mga pandikoko, pandesal. So ito ang alam ko ito, Spanish bread. Ito ay pinatutubo mo ngayon, ano? Pinapaalsa po. Para. Ilang oras pa bago mapumalsa yan? Depende po sa yes po eh. Kasi may oras kasi po yan. Ganyan yan. Pwede nila lutuin. Lulutuin na ito. Ano po itong nasa ibabaw? Anong tawag dito? Chocolate po ang palaman yan eh. Yung may putok ka rin kayo. Opo. Yan po. Pangit ang pangalan, pero ang sarap niyan sa kape. Ha, di ba? Tama po. Napakasarap. Meron din silang burger bun. Ayan. Ano ho yung pinakamabenta doon sa mga tinapay na nabanggit natin? Madalas po kasi donut po yung dito eh, fast moving po eh. Saka pandesal. Halos naman lahat po pare-parehas naman pero yung donut tsaka pandesal po yun yung mas marami pong gawa doon. Ito na nga, nalaman din namin kuya na yung inyong may bahay ay merong karamdaman. Pwede niyo ba ikwento sa amin yun? Bali siya pagbubuntis niya po, nagkaroon siya ng diastasis po. Bali naghiwalay po yung muscle ng tiyan niya. Sa ngayon po lagi pong bloated yung tiyan niya. Pagising sa umaga bumubukol daw yung tiyan niya. Tapos minsan nasusuka siya, ganun po. Paano nakatulong itong inyong negosyo dyan sa karamdaman ng misis po ninyo? At kumusta po siya ngayon? Ano ba yan? Nananatili po bang kailangang may medikasyon? Kailangan bang pabalik-balik kayo sa doktor? Sa ngayon po, kailangan pa niya magpa-endoscopy po para malaman namin yung resulta. Wala pa sa ngayon yung doktor niya, nasa labas pa doon ng bansa. Kayo ba ay nagpapasalamat na ito, may negosyo kayo nung dumating itong ganitong klase ng pagsubok? Tama po kasi ito pang bumubuhay po sa amin mag-asawa eh. Lahat sa mga anak namin, sa mga pangangailangan namin at dito. Ano ang reaksyon ng inyong anak? May balak ba ang inyong anak na pagdating ng araw, pwede ba ninyong ipamana ito sa kanya? Nakikita nyo ba yung interes? Bali anak ko puro babae. Sa ngayon po 8 years old pa lang yung panganay ko. So hindi ko pa po maano yun kasi. Pero nakikita ka nilang nagbe-bake? Opo, makikita. Kumusta naman po sila? Bihira kasi pumunta sa may pasok sa school po eh. Kayo ho bilang panadero, ano ang pinaka-paborito nyong tinapay sa inyong mga ginagawa na para kahit araw-araw yung kainin, hindi kayo magsasawa? Pandesal lang po kinakain ko dito. Pandesal lang. Kung meron ho kayong ituturo sa ating mga kabarangay na tungkol sa buhay hindi lang po sa pagnenegosyo, ano yung parang pwede nyong ibahaging parang values sa kanila? Pag may pangarap kayo, lahat naman tayo pwede umasenso eh. Kaya kung gusto niyo umasenso, mangarap lang kayo tapos pag may ginagawa kayo, mahalin niyo lang tapos galingan niyo po. Yun lang po. Yun. Kapag kayo po ay may kinakaharap na mga problema, ano ang unang-una po ninyong ginagawa at paano niyo po ito kumbaga sinasabayan? Kasi ang problema talaga, sinasabayan mo talaga yan. Opo, kasi 100 times na akong sumuko pero 101 times na rin ako lumalaban hanggang ngayon. Kaya pag may problema, malalampasan mo rin yan eh. Ganun po. Ano naman. Huwag kang tatambay. Basta pag wag kang susuko sa pangarap, kahit ano po. Ano po ang mensahe niyo po sa inyong asawa? Sana ingatan yung sarili niya, wag siya lagi magsi-cellphone. Pati asawa!
Pinapabawala na mag-cellphone para makatulog. So kasi minsan social media nakaka-stress na rin eh. Yun lang po, basta alagaan. Ano ang iyong mensahe sa iyong mga anak? Sa mga anak ko, mag-aral sila mabuti. Kasi lahat naman ginagawa ko para naman sa kanila to eh. Kaya po ako nagpapakahirap, nagsisikap, nagpupuyat para gumanda buhay nila sa huli. Tay, may tanong ko sa'yo. Kayo ba ay masaya sa buhay niyo ngayon? Opo, masaya naman ako. Mahal ko pong ginagawa ko po. Kahit ano. Ano ho ba ang susi para maging masaya ang isang tao? Makontento ka lang ano meron ka. Yun lang po. At hindi ka mang-aapi ng kapwa mo, anak? Basta ano lang, gumawa ka lang ng tama. At basta makontento ka lang. Maging ano ka lang magpambaba ka. Yun lang po. Ano po ang nakikita nyong magiging future po ng inyong panaderya pagdating ng araw? Anong nakikita nyo rin? Sana tumagal pa to. At bigyan lang kami ng malusog ng pangangatawan. Tatagal kami. Para naman to sa mga anak namin, sa mga pangarap namin sa pamilya. Yun talaga yung ano mo, no? Yun talaga yung gasolina mo sa sarili mo, no? Yun talaga yung motivasyon mo, yung pamilya, yung mga anak. Opo. Hindi nag-iiba. Ayan! Siyempre! Eto na ang kanilang... Yung kanilang... Donut! At ang donut nila... Excuse me! Baked. Baked. Alin po dito tayong ibibigay ang pwede kong tikman. Pare-pareho lang ba yung flavor nito? Eto na, tikman natin. Kakamayin ko na to ha. Isa lang naman kukunin ko eh. Ay, madami! Tikman natin! Naku! Ang galing nito! Dahil bake siya, di ba may mga puti-puti ako? Dahil bake siya, hindi mamantika. Opo. Hi! Sumama naman! Mga Kanet 25! This is Love and New Verbo! For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya! I love ya!